So yun, good morning sa inyo mga par. Sana ayos lang kayo, dahil ayos lang ako. So yun, kwentuhan muna tayo, no? Gusto ko lang magpasalamat sa mga nanood ng ano natin, ng animation video. Napakaraming views par, no? At mga share. Thank you sa mga suporta. Lalong-lalo na sa ano, sa Pinoy Tambayan sa Canada. Shoutout sa mga kuya natin dyan. Maraming salamat po mga koys. Apakalamig. Napakaganda ng panahon ngayon. Direct na direct yung araw, oh. Pero puta, sobrang lamig pa rin. Lakad-lakad muna tayo ngayon sa shore habang may oras tayo. May pasok tayo ngayon eh. Papasok ako ng 12. So yan, maaga pa naman at maganda ang panahon, kaya lakad-lakad muna tayo. Stretching 10,000 steps every day yung goal natin, para na lang tayo healthy. Kailangan natin maging healthy, lalo dito sa Canada, bawal tayo magkasakit. Walang mag-aalaga sa atin eh. Tsaka Happy Mother's Day nga pala. Yun. Natuwa ako sa ano, sa kinalabasan ng resulta kagabi. Ang pag-post natin ng video, napakaraming ano, napakaraming share at views. You know, yun lang kasi yung tayong way natin na ano eh, na makapag-share ng ating kwento eh, no? Gawin natin siyang ginawa. Kaya naging naisip ko nung ginawa na lang naming anime, para yun, para ramdam mo talaga yung ano, para ramdam mo talaga yung emosyon. Kasi wala na akong video ng mga ano eh, hindi ko kasi na-document dati yung mga nangyari nun eh. Siyempre, bagyo. Tsaka yung wala naman tayong ano eh, camera ang maganda ng mga panahon na yun eh. Kaya yun. So ngayon nagkaroon tayo ng pagkakataon na nakapagtrabaho tayo dito sa Canada. At yun, ano tayo ng ano, itong gamit ko ngayon, nakabili tayo ng camera na magagamit natin ngayon sa pagbablog ng ano, sa pagbablog. Kaya medyo pinalad lang din tayo talaga. Laging maraming salamat palagi sa itaas. Binigyan tayo ng oportunidad makapunta sa Canada at saka makapagbahagi ng mga kwento natin, no? Ganda ng panahon. Masarap maglakad. Shoutout nga pala talaga sa ano, shoutout pala sa Pinoy Tambayan. Shoutout sa inyo mga koys. Maraming salamat sa suporta. Kay Kuya Gerson, shoutout sa iyo koys. Kay Kuya Chris, kay Kuya David, kay Kuya Arnold Booker, kay Kuya Ruel, at kay Ma'am Canada Adventures. Maraming salamat po sa inyo mga ma'am, sir. Maraming salamat sa suporta. Sana ay pagpalarin pa tayo sana sa buhay. Loobin ng Diyos na pagpalarin pa tayo sa buhay. Medyo naging emosyon ako sa ano eh, nung nagawa na yung video eh. Parang nag-backtrack sa akin yung ano eh. Parang nag-backtrack sa akin yung mga pangyayari nun eh. Ganda ng panahon mga paro. Yung tinatawag na ano, yung mga golden hours. So yun, papakita ko na lang sa inyo dito yung ano, no. Kaya lang pala ako nag-video kasi gusto ko lang magpasalamat sa mga taong sumuporta at nag-share and like ng video natin, no. So hope to see you soon mga koys. Ilalatag ko na lang dito yung ano. Ay hindi. Ipopost ko na lang pala yung video dito sa ano, para panoorin nyo sa mga hindi pa nakapanood dito, no.
ilalatag ko dito yung video sa YouTube channel natin. So, yeah. Hope to see you soon mga kuys. Sana maayos lagi kayong lahat. Stay healthy. Ako nga pala si Joseph. Lumaki ako sa isla ng Catanduanes. At gusto ko lang magbahagi ng aking kwento kung bakit nga ba ako napunta dito sa bansang Canada. 2 taon nakalipas, Nobyembre 1, 2020, nangyari ang hindi inaasahang pagbayo ng isang tinaguriang pinakamalakas na bagyo sa Pilipinas. Na halos ubusin nito ang buong istruktura at ang kabahayan sa aming isla. Grabe ang mga nangyari na tila ba ay sa panaginip mo lang ito makikita. Nakakapanlumo. Ako at ang mga tao na nakatira sa aming isla ay halos mawalan ng pag-asa dahil sa pangyayaring yon. Ngunit meron ngang kasabihan na sa bawat bagyong daraan, laging may pag-asa doon. At tila ganun nga ang sumunod na mga nangyari. Sa gitna ng unos ay may dumating ang Super 7 Canadian Team. At lahat na ngayon ay nagsimula ng dahil kay Tia Hermenia. Kasalukuyan siya noong nakatira sa Canada at iyon ang naging paraan para maipabalita sa mga tao doon ang nangyari sa aming isla. Nagaya nga ng nasabi ko nung una ay halos ubusin ng bagyo ang buong kabahayan sa aming isla. At dahil doon ay nagkaroon ng proyektong pabahay sa aming barangay. Kabilang na ang pagbibigay ng libreng edukasyon sa bawat estudyante. At isa ako sa maswerteng nabigyan ng pagkakataon. Hindi madali ang naging buhay ko noon. Sa murang edad ay natuto na akong gumawa ng sariling galaw. Na kung kilala mo ako ay alam mo talaga ang mga diskarte ko noon. Nagbayin sila ko ng motor. Nagbebenta ako ng manok para may pangbaon habang nag-aaral ng kolehiyo. Kung ano-anong pagkakakitaan ang pinasok ko noon at lahat ng iyon ay gumana dahil sa tulong at suporta ng isa sa pinakamahalaga sa buhay ko na si Tia Minda. But Tia Minda reminded me to keep going. Every struggle made me Sa strong. lahat ng sakripisyong yon ay sa wakas ay nagbunga rin ang lahat. Pagkatapos kong graduate ay may natanggap akong isang mensahe na bibigyan daw ako ng pagkakataong magtrabaho sa bansang Canada. Dahil sa hirap ng buhay noon at kawalan ng pagkakataon ay wala na akong sinayang na oras at tinanggap ko ang trabaho na ibinibigay nila. I knew I could not waste it. 3 buwan na lang kami dito sa Canada at matatapos na ang kontrata. At isa sa malinaw na dahilan kaya ako ginawa ang video to para meron akong babalikan. At gusto ko lang din mag-inspira ng mga tao na kahit anong hirap man ng buhay ay palagi mo sanang piliing ang magpatuloy. I came for work, but I found family.